relationship of all. Ang pinakamahalagang relasyon sa lahat. Marami tayong iniisip na pinakamaigi, pinakamainam, pinaka-best na relationship. Pero ang pag-uusapan natin ngayon ay patungkol dito sa walang tatalo na pakikipagrelasyon. Higit sa lahat ng relationship na meron ang isang tao. Maaring nagbo-boast ka, pinagmamayabang mo, na may kaugnayan ka sa presidente. Wow! Pinsan mo ang presidente. O maaring kapatid mo. Siyempre, you are very, very proud. Pero wala kaming pake. Okay? Maaring kamag-anak mo ang mayor natin sa Manila. O si congressman. O kapatid ka o apo ka ng konsehal. Di ba? Wala kaming pake. Sapagkat hindi yan ang ating tatalakayin na the most important relationship. Una, sa aking introduction, ang Diyos po ay naghahangad na magkaroon ng malapit na relasyon sa Diyos na Kanyang nilikha. At ipinahayag po yan ng inihayag ng isang anghel kay Joseph na nakatakdang ipakasal kay Maria, na yung kanyang katipan na si Mary ay nagdadalang tao. At meron ipapangalan sa kanya Jesus dahil ililigtas nito ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Pero gayon pa man ay ipinahayag sa kanya ng anghel ang sinasabi sa aklat ng Isaias, ano ang layunin ng pagdating ng Kristo o ng anak ng Diyos. Ang sabi ng Mateo 1:22 hanggang 23, a virgin will conceive and bear a son. He shall be called Emmanuel. Ang kahulugan ng Emmanuel ay God with us. Ang Diyos ay sumasa atin. Bakit tatawagin si Jesus na Emmanuel? Ang Diyos ay sumasa atin. Sapagkat naghahangad ang Diyos na magkaroon ng isang napakalapit na relationship sa isang tao. Kaya, ang nangyari, sinugo ni Father God mula sa langit ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo para tumira na kasama ng mga tao dito sa mundo. At yan po ang sinasabi ng Mateo 1:22 hanggang 23. Kaya si Jesus ay tumira sa mundo sa loob ng 33 taon na kasama ng mga taong makasalanan. Yan po kapatid, ang mahalagang bagay na napaka-importanteng malaman natin. Ngayon, si Jesus nang tumira dito sa mundo, nagkaroon siya ng malapit na relasyon sa kanyang 12 alagad na pinili. At pagkatapos, nagkaroon din siya ng malapit na relasyon sa mga magkakapatid ng Maria, Marta at Lazarus. Na kung maalala ho ninyo nang mamatay si Lazarus, dito po ay na-record ang pinakamaigsing salita sa Bible. Jesus wept. No? Si Jesus ay tumangis. Okay? Dahil mahal niya si Lazarus. At si Jesus ay nagkaroon din ng malapit na relasyon sa 3 babae bilang kanyang mga financial supporters. Sina Maria Magdalena, si Juana na asawa ni Cuza, na katiwala ni Herodes, at si Susana. At marami pang iba na nakasalamuha ang Panginoong Jesus na kung saan ay nakasama ng mga taong ito ang Diyos. Ngayon, ano ba ang background nitong bagay na ito? Bakit nasabi ko, God longs to have a personal, close relationship with man. Kasi po, noong una, ang Diyos ay may malapit
na relasyon sa mga unang tao, kina Adan at Eva. Ngunit nang mahulog sa kasalanan ang mga tao, sila ay lumayo at nagtago po sila sa Diyos. At dahil diyan ay naputol ang magandang samahan ng Diyos at ng tao. At kung mababasa ninyo ang aklat ng Genesis chapter 3, verse 23 hanggang 24, ano ang sabi niya? Kaya pinalayas niya sa halamanan ng Eden ang tao upang magbungkal ng lupa na kanyang pinagmulan. Pinalayas na siya ng Diyos at sa dakong silangan ng halamanan ng Eden ay naglagay ang Diyos ng bantay na kerubin. Naglagay rin siya ng espadang nagniningas na umiikot sa lahat ng panig upang hindi malapitan ninuman ang punong kahoy ng buhay. So, nabasa natin sa talatang iyan na naputol ang magandang relasyon ng Diyos sa tao dahil po sa pagsuway ng ating unang magulang, si Adan at si Eva. At hindi na muli silang pinayagan na makapasok sa hardin ng Eden. So nakita natin ang kasalanan, ang naging dahilan ng pagkasira ng relasyon ng Diyos sa tao. Ano ang naging dahilan ng pagkasira ng relasyon ng Diyos sa tao? Kasalanan. Ngunit sadyang napakabuti ng Diyos. At nais niyang muli na mabuo ang relasyon niya sa tao. Ito ang dahilan kung bakit nanaog ang anak ng Diyos mula sa langit. Bakit bumaba si Jesus mula sa langit? Ano ang layunin niya? Upang ibalik ang nasirang relasyon ng Diyos sa tao. Yan po, kapatid. Ang layunin ni Kristo ay para buuin muli ang nawalang relasyon ng Diyos sa tao. At si Kristo ay kinakailangang mamatay upang mabalik ang relasyong yan. Kaya sa darating na Marso ay magdiriwang ang bilyon-bilyong tao sa buong mundo hinggil sa pag-alaala ng kamatayan, ang paghihirap at kamatayan ni Kristo na tinatawag na mahal na araw. Okay? At hindi naintindihan ng marami ang selebrasyong iyon. Ngunit sa atin ay ipinauunawa. Amen po ba? Si Kristo ay kinakailangang mamatay sa krus. Bakit? Gaano ba kahalaga ang kamatayan ni Jesus Christ sa krus? Kailangan ay makwentang maigi ng sinuman. Gaano ba kahalaga ang kamatayan ni Kristo sa krus? Una po, makikita natin ang kahalagahan ng kamatayan ni Kristo. Kasi number 1, pinawalang sala na tayo ng Diyos sa pamamagitan ng dugo ni Jesus Christ. Meron pong pagpapatawad doon sa kamatayan ni Jesus Christ para sa lahat ng tao. Kaya po, napakahalaga po nun. At yan po ay atin pong nabasa sa aklat ng Roma 5, talatang 9. Yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala. Ano ibig sabihin ng napawalang sala? Yan ay termino sa hukuman. Pag ang isang inaakusahan ay napatunayang hindi nagkasala, siya'y inosente, nagbababa po ng hatol ang hukom na siya ay napawalang sala. Ibig sabihin siya po ay pinatawad ng korte dahil napag-alaman na hindi siya guilty sa nagawa niyang kasalanan. At tayo naman, bagamat guilty, pero may umako ng kasalanan natin,
na siya na ang nagsabing, ako ang gumawa ng pagkakasalang iyan. Kaya tayo ay declared not guilty, declared justified, declared forgiven by our judge in heaven. Dahil po yan sa kamatayan ni Jesus Christ. At ang ikalawa din pong dahilan kung bakit kailangang mamatay si Kristo sa cross, dahil nawala ang galit ng puot ng Diyos o puot ng Diyos sa atin. Napawi, natanggal yung galit ng Diyos sa tao. Kasi nung una, nang hindi pa po namamatay si Jesus Christ sa cross, hindi pa siya bumababa mula sa langit, galit na galit ang Diyos sa tao. Dahil ang tao nga po, kapatid, ay nakapagmana ng kasalanan mula kay Adan at mula kay Eva. At ang kasalanan ay naghari sa buhay ng mga tao. Kaya may mga kasamaang nangyayari sa buong mundo. Hindi mapapawi ang kasamaan hanggat may kasalanan. Hanggat ang kasalanan ay naghahari sa isipan at puso ng tao, hindi mawawala ang kasamaan sa mundo. Kaya ang Diyos ay nagagalit sa mga taong gumagawa ng kasalanan. Dahil nga po, wala ng relasyon ang Diyos sa tao. Kaya gustong lipulin ng Diyos ang tao. Pero, meron pong nanaog mula sa langit, si Jesus Christ. At siya po ay nagdusa, naghirap, at namatay sa cross. At sa kanyang kamatayan ay tinanggal niya ang galit o puot ng Diyos sa tao. Yan ay mababasa natin sa Roma 5, talata 9 sa pagpapatuloy ng ating pagbasa. Ang sabi po, yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala. Lalong tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Ibig sabihin, makakatakas na tayo, wala na ang galit o puot ng Diyos dahil may Jesus Christ na namatay sa cross. Kaya sa pagdiriwang ng mahal na araw, kailangang pumasok ang katotohanan yan sa isipan at puso ng tao. Ano ba ang ibig sabihin ng puot ng Diyos? Ang puot ng Diyos o galit ng Diyos ay tumutukoy sa mga sumpa ng kahirapan, sumpa ng sakit, sumpa ng kapahamakan, at sumpa ng kamatayan. Lahat ng yan ay nararanasan ng mga tao dahil po sa kasalanan. Dahil ang tao po ay nahiwalay sa Panginoong Diyos dahil sa kasalanan. Nawala ang relasyon ng tao sa Diyos. Kahit gaano siya kareliyoso, putol ang relasyon ng Diyos sa tao. Dumaan tayo sa ganyang pagiging reliyoso nung unang panahon. Pero piling pa rin natin parang walang Diyos. Walang pagbabago sa takbo ng ating buhay. Lagi pa rin sumusubaybay at sumusunod sa atin ang kamalasan sa buhay. Bagamat lumalapit tayo sa Diyos, parang piling natin ang Diyos naman umaatras at lumalayo sa atin. Dahil nga po wala tayong relasyon sa Diyos. Putol ang relasyon sa Diyos. Pero nang si Kristo ay bumaba at namatay sa krus, yung galit o puot ng Diyos ay nawala sa tao. At ang ikatlong kahalagahan ng kamatayan ni Jesus Christ sa cross, hindi na tayo itinuturing ng Diyos na kaaway. Hallelujah. Dati kaaway tayo ng Diyos. Galit na galit siya. Pag tinignan ka ng Diyos, ang tingin sa iyo, ikaw ay mas malademonyong tao. Masamang tao. Kinakailangan kang lipulin, parusahan, at sumpain. Yan po ang tingin ng Diyos. Salamat po. Merong Panginoong Hesukristo na nanaog mula sa langit. Salamat may Jesus Christ na namatay sa cross para sa atin. Dahil nang mamatay si Kristo, hindi na tayo itinuring ng ating Ama sa langit bilang kaaway.
Roma 5, talatang 10. Ano ang sabi ng talatang yan? Dati tayo'y mga kaaway ng Diyos. Tignan niyo, dati. Formerly sa English. No? Sa Tagalog, dati. Dati yun. Kalabitin mong katabi mo. Dati yun. Dati, tayo'y mga kaaway ng Diyos. Ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. Hallelujah! Purihin ang pangalan ng Diyos. Purihin ang ating Panginoong Hesukristo na ngayon ay hindi na tayo kaaway ng Diyos. Magkabati na ang tao at ang Diyos dahil sa ating Panginoong Hesukristo. Madali mo nang matagpuan at malapitan ang Panginoong Hesukristo. Hindi na kinakailangang maghirap ka. Hindi na kinakailangan, kapatid, na pahirapan mo ang sarili mo para makalapit ka sa Diyos. Hindi na kinakailangan umanib ka sa anumang sekta ng relihiyon para makalapit ka sa Diyos. Pwede na, lumapit ka lang kay Jesus Christ. Siya lang ang dapat mong lapitan. Amen? Upang ikaw, kapatid, ay hindi na ituring ng Diyos bilang kanyang mortal na kaaway. Hindi ka na ituturing bilang kanyang katunggali, kundi ikaw ngayon ay ituturing niya bilang isang mabuting kaibigan. At dito, kapatid, ikaapat, ang kahalagahan ng kamatayan ni Jesus Christ sa krus. Tinanggap na tayo ng Diyos bilang kakampi. Kakampi ka na. Dati, kalaban ka kasi kaanib ka kay Satanas. Dati nung araw, kampun tayo ni Satanas. Tayo, kapatid, ay kabilang kay Satanas na kumakalaban sa Diyos. Pero dahil kay Jesus Christ, tinanggap niya tayo bilang kanyang kaibigan o kakampi sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. Romas 5, talatang 10. Ayan po. Dahil sa kamatayan ni Jesus Christ, tinanggap niya tayo bilang mga kaibigan o kakampi. Purihin ng Diyos. Tignan ninyo, binabaliwala nila si Jesus Christ. Pag sinishare mo si Jesus sa mga tao, tumatanggi sila. Ayaw nilang tanggapin ang sinishare natin na Jesus. Mas yakap na yakap sila dun sa Jesus ng relihiyon nila. Pero papaliwanag mo kung ano yung kahulugan na ginagawa ni Jesus, hindi nila kayang ipaliwanag. Basta lang, naniwala lang sila doon sa Jesus ng kanilang sekta. Pero yung Jesus na sinishare natin, hindi Jesus ng anumang sekta ng relihiyon, Jesus ng Biblia. Basahin mo sa Biblia yung Jesus of the Bible na yan at malalaman mo ang katotohanan na tayo ay naging kakampi ng Diyos dahil sa kamatayan ni Jesus Christ. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, hindi na tayo kaaway ng Diyos. Kakampi na tayo ng Diyos. Amen? Dahil kay Jesus Christ. Si Jesus Christ po ay bumaba sa mundo hindi upang magtatag ng bagong relihiyon. Kaya ang tao, masyado kasi ang tao na religious-minded. Di ba? Nakadalo lang sa ganitong Bible study. Anong relihiyon yan? Para bagang, ano sila? Masyadong depend sila sa relihiyon nila. Hindi naman yan ang itinatag ni Jesus Christ, yung relihiyon na yan. Tao ang nagtatag ng relihiyon. Si Kristo ay naparito hindi para magtatag ng relihiyon ng Kristyanismo. Hindi yun ang kanyang purpose eh. Ang tao, yung tagasunod niya ang nagtatag nun. Pero siya mismo, hindi siya nagtatag ng relihiyon. Ang kanyang itinatag ay ano? Ay ang mabuo ang relasyon ng Diyos sa tao. Yun ang kanyang motibo. Yun ang kanyang layunin o objective kung bakit bumaba ang Diyos anak na si Jesus Christ sa mundo. Kung bakit siya rito ay nagsuffer, namatay sa krus, hindi para itatag ang anumang sekta ng relihiyon, kundi buuin
ang nasira at nawasak na relasyon ng Diyos sa tao. Kaya tayo pag nagsishare, sinasabi natin, hindi po relihiyon ang aming pinopromote. Hindi maintindihan ng mga tao yun. Hindi, relihiyon yan. Hindi kasi nila naunawaan eh. Hindi po relasyon ang aming pinopromote dahil yun po ang layunin ni Jesus kung bakit siya namatay sa krus. Di ba nga ang sabi natin, anong kahulugan ng kamatayan ni Kristo? Upang tayo dati kaaway ng Diyos. Amen? Ngayon, hindi na. O di relasyon. Amen po ba? Dahil sa kamatayan ni Jesus Christ, di ba? Amen? Hindi ka nakaaway. Ano, nakakampi na? Ano ibig sabihin nun? Pinagbati, nagkaroon ng reconciliation. Relationship yun. Yun ang layunin kung bakit si Jesus Christ ay namatay sa krus. Muling iduktong ang naputol na relasyon ng Diyos sa tao. Hindi itatag ang anumang sekta ng relihiyon. Kaya yung mga religious fanatics na mga tao, hindi nila kayang tanggapin na ang layunin ni Jesus Christ, kaya bumaba dito sa mundong ito, ay para buuin ang naputol na relasyon ng Diyos sa tao. Kaya itong inaatinan niyong ito, hindi ito isang sekta ng relihiyon na ating binuo. Ito po, kapatid, ay nagpo-promote ng relasyon ng Diyos sa tao. Na ibinabahagi namin sa inyo, papaano mabubuo ang relasyon ng Diyos sa tao. Kilalanin mo ang kamatayan ni Jesus Christ. Dahil sa kamatayan ni Jesus, hindi na tayo kaaway ng Diyos, kundi Kanya ng kakampi. At dahil dyan, mabubuo ang isang magandang pagsasamahan, mabubuo ang isang magandang relasyon ng Diyos sa tao. Sa pamagitan ni Jesus Christ. Okay? Yun ang ibahagi nyo sa mga nagtatanong sa inyo. Lalo na mga kabataan, tinatanong kayo ng mga magulang nyo, ano naman yan? May relihiyon na tayo. Ma, hindi po ito relihiyon. Pa, hindi relihiyon ang inatinan ko. Relasyon. Dahil yan ang layunin kung bakit namatay si Jesus. Ang naputol na relasyon ay muling iduktong. Amen po ba? At sino ang nagduktong? Hindi po kami, hindi tayo. Hindi mo lang magagawa ang tao para iduktong ang relasyon niya sa Diyos. Kundi ang Diyos din ang gumawa ng paraan. Sino? Ang Diyos anak, bumaba mula sa langit. At nagkatawang tao. Kaya meron tayong sineselebrate na Kapaskuhan. Kaya meron tayong pinagdiriwag na mahal na araw. Anong layunin? Para yung naputol na relasyon ng Diyos sa tao ay muling pagduktungin. Muling mabuo ang nawalang relasyon ng Diyos sa tao. Alam mo, inuuna ko, hindi ng tao sa Diyos, kundi ng Diyos. Kasi, ang piniplease ni Jesus Christ, hindi ang tao, ang Diyos. Lumalapit siya sa Diyos Ama eh. Diyos Ama. Di ba? Namatay ako para sa kanila. Amen? Nagpiplead siya kay Father eh. At dahil doon, tinanggap ni Father ang sacrifice ni Jesus Christ. Ngayon, dati nakasimangot sa'yo, dati gigil na gigil ang Diyos sa'yo, ngayon nakangiti na siya. Kaya possible na ngayon na mabuo ang isang magandang relasyon mo sa Diyos sa pamagitan ni Jesus Christ. Kaya kung iniisip mo, ang Diyos lagi sigurong galit sa akin. Kasi lagi na lang walang nangyayari sa buhay ko. Laging kamalasan, laging hinahabol ako ng malas. Eh ngayon kapatid, uuwi ka, nakangiti ka na. At sasabihin mo, wow, hindi na galit sa akin ang Diyos. Amen? Dahil kay Jesus Christ. Amen po ba? Kaya si Jesucristo ay bumaba sa mundo upang maibalik ang nasirang relasyon ng Diyos sa tao. Relasyon, relasyon, relasyon. Yan ang aking paulit-ulit na binabanggit. Ang tanong, ano ang bagong relasyon na binuo ni Jesus Christ
nang siya ay mamatay sa cross. Ano yung bagong relationship na yon na binubuo niya? Ang Diyos at ang tao. Sagot, ang tao ay pwede nang mapabilang sa pamilya ng Diyos. Amen? Hindi ka lang ituturing na kaibigan, kundi kapamilya. Hallelujah. Sabi mo sa katabi mo, pwede kang mapabilang sa pamilya ng Diyos. Na sa pamamagitan ni Jesus Christ, pwede na ang isang taong, tulo mo katabi mo, pwede ka na maging anak ng Diyos. Hallelujah! Grabe yung relationship na yon. Hindi lang kaibigan ang ituturing sa'yo, kundi anak! Matindi yung relationship na yan. Ituturing kang anak. Saan naman nakita yan? Nababasa natin yan sa 1:1, talatang 12. Ano ang sabi ng kasulatan? Ngunit ang lahat ng tumanggap ka na ba? At nanalig ka ba kay Jesus Christ? Ang lahat ng tumanggap at nanalig kay Jesus ay pinagkalooban niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. So hindi pala automatic kung Christian ang magulang mo at nang isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo at sasabihin nila ngayon, ay Christian na rin ang isinilang ko. Hindi po totoo yun. Hindi automatic na Christian ka at nagkaasawa ka at nagkaanak ka kaagad, sasabihin Christian din yan kasi ang magulang ay Christian. Hindi po. Ang pagiging Kristiyano, kinakailangan nasa sapat na kaisipan siya para manalig o maniwala sa mga aral at turo ng Biblia. Paano ang isang sanggol ay makakapanampalataya, wala pang sa sapat na hustong gulang upang umunawa at umintindi ng katotohanan ng salita ng Diyos? Wala pa. At ang sabi, kailangan tumanggap. Nakakita na ba kayo ng isang sanggol? Anak, tanggap, sabi mo, Jesus? Walang ganun. Walang sumusunod kasi sanggol pa yun. Bata pa yun. So, hihintayin mo nang sumapit yan sa tamang edad na nakakaintindi na at nakakaunawa at doon ay makakapanampalataya na sila at matatanggap na nila si Jesus. Doon lamang sila magiging anak ng Diyos. Kaya ang mga maliliit na bata niyong anak, dapat dinadala ninyo sa ganitong pagtitipon. May mga nagtuturong mga teacher po dyan na matyatsyagang nag-aaral kahit hindi sila makapakinig ng pangangaral, basta lang inaasikaso ang mga anak nyo para nang sa gayon pagdating sa sapat na edad nila, maintindihan nila ang patungkol sa pananampalataya at pagtanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng inyong buhay. Kaya kung may marami kayong mga chikiting, dinadala nyo dapat yan sa gawain ng Panginoon. Huwag niyong hayaan nasa bahay lang sila at nagko-computer. Kasi may isang bishop na nagkwento sa amin na na-encounter niya na ipag-pray yung mga anak ng isang membro nila na naposes dahil sa paglalaro ng mga sa cellphone, mga computer doon. Napasukan po ng masamang espiritu. Pinag-pray ng bishop. Kasi nakita nila, sabi ng mga magulang doon sa bishop, sabi nila doon, Bishop, pag kinuha namin ng cellphone, nagwawala yung anak namin. Kasi nga, niregaluhan nila ng cellphone eh. Dahil nga, para naman hindi makulit, yun. Kaso, iba pala ang naging epekto dun sa bata. Pag kinuha mo, nagwawala. Nawala na yung respeto sa kanila. Natuto na rin murahin sila. At nagpa-flying kick. Yung pala napapanood yun sa mga sa mga computer games. Yung mga flying kick, yung mga pagbabato. Saan natuto yung anak namin na yun? Doon nga, sa binigay na yung cellphone, nanonood ng mga ganun. Lumapit doon kay Bishop. Tapos pinagpray ni Bishop. Pagpatong pala ng kamay, nag-react na agad. Nagano agad yung bata. May sapi na agad. So,
may mga ganun pala. Ang pagsapi pala ng demonyo, walang itinuturing. Bata o matanda, pwedeng sapian. At may mga ilang pamamaraan ang pagsapi ng masasamang espiritu. Ngayon, sa technology, minsan nandun na sila nakatira sa technology ang mga masasamang espiritu. Kaya tingnan nyo, nakaka-addict po. Di ba? Pagka meron kang cellphone at nagbubukas ka ng Facebook, parang hindi kumpleto ang buhay mo pagka hindi ka nakapagbukas . Tama ba ako? Tanong mga katabi mo, di ba? Di ba? Parang hindi kumpleto ang buhay natin. Para may kulang. Yung pala kapatid, may mga espiritu yan. Kaya kinwento sa amin nung isang bishop na inatinan namin ni Pastor Jace. Kaya minsan nabanggit din ni Pastor Jace yun sa kanyang pagtuturo. Hindi lang niya sinabi kung sino yung, hindi na kailangan malaman kung sino yung kinasangkapan ng Diyos doon. Ang mahalaga, maiparating sa inyo yung katotohanan. Kaya yung mga pastor na katabi namin, tama, oo nga, ganyan nga, nag-a-agree kasi mismo sila nakasaksi din at may mga karanasan sila. Bata pa lang, sinasapian na ng mga masasamang espiritu. Kaya iba na po ang ugali. Testingin mo, pag kinuha mo ang cellphone, tignan mo reaksyon ng anak mo kung magwawala. At hindi papayag na hindi niya mahawakan ng cellphone. May sapi na po yan. Lalo na kung ikaw pa, matanda ka na. Nawalan ng wifi. Naman, gano'n ka agad. Talaga, init agad ang ulo mo. Dapat tawagin ng PLDT na yan kung ano-ano na mga reklamo mo. Naputulan ka lang ng wifi, iba na ang timplada mo. Nagbago na. Nakalimutan mong born again Christian ka. Hindi ba? Iba na ang karakter mo. Baka may sapi ka na. Ang hirap nun sa deliverance, nanay, tatay, at daddy niya, dinideliverance para may pamilya. Di ho ba? Subukan lang ninyo. Sabihin mo sa asawa mo, agawin mo nga ang cellphone ko kung ano reaction ko. Kaya lang mahirap na kung scripted hindi ka makakaano. Pero yung bibiglain lang ninyo. Subukan nyo kayong mga magulang. Ang anak nyo, iniwan nyo sa bahay. Siyempre, nagsiya-cellphone yan. Pagating nyo, sabay kuha, tingnan nyo reaction yun. Tahabulin ka kaagad. At ayaw mong ibigay, susuntok-suntokin ka pa ng anak mo. Kahit maliit yan. May sapi na po yan. Kung ayaw nyo maniwala, subukan nyo. Ba't ako napunta dun? Pagtingin mo, sabi ko, layo, hindi wala naman. Ba't ako napunta doon? Iniisip ko O nga, hindi. O nga. Ba't ko nabanggit yun? Pakitulungan ako. Kasi gusto kong bumalik doon sa topic ko. Nawala ako tuloy. Ba't ko nabanggit yung patungkol dyan? Yung sa pastor na yun. Dahil tayo ay mga anak na ng Diyos. No? Oo, anak ng Diyos. Kaya dapat tayo kapatid ay hindi na katulad ng dati na gumagawa pa tayo ng mga bagay na kinaaayawan ng Diyos. Tama ba yun? Yun, salamat. Nakabalik din ako sa aking Inisip ko kasi, sabi mo, paano kayo babalik? Mukhang naligaw ako. Naisingit ko itong bagay na hindi ko naman sinasadya. Wala sa outline ko yan, binanggit ko kanina Patungkol doon Kaya wala sa plano kong bumanggit niyan Okay. Siguro, baka meron dito, kaya niloob ng Holy Spirit na babanggit ko yun. Baka meron dito, may sapi na. Laking tanggi ni Sister Linda. Palibasa, wala ka cellphone Okay. Ano ang kalagahan ng kamatayan ni Kristo? 5. Nakatitiyak tayo na maliligtas ang ating kaluluwa upang pumunta sa langit. May katiyakan tayo ng kaligtasan na. Dati wala. Kasi, kung kaaway ka ng Diyos, papupuntahin ka ba doon sa kanyang kaharian? Siyempre hindi Papaalisin ka niya. Wala siyang pwedeng kaaway na patitirhin niya. Kaya nga si Satanas, binagsak niya mula sa langit Amen? Kasi naging enemy niya yun Kaya itinapon niya mula sa langit si Satan. Kasama ng mga demonyo, mga
disobedient angels na sumama kay Satanas. Lahat sila ay binagsak ng Diyos mula sa langit. Kaya walang pinapapasok ang Diyos na kaalaban o kaaway niya. Ngayon, dahil kay Kristo, hindi na tayo kaaway ng Diyos. Amen? Kaya nakatitiyak tayo, sabi sa katabi mo, nakatitiyak ka, pag namatay ka, papasok sa langit ang kaluluwa mo. Ano ang patunay? Roma 5, talatang 10. Ano ang sabi? Dati tayo'y mga kaaway ng Diyos. Ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. Ito, naka-highlights. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Amen? Dahil kay Kristo yun eh. Kaya tiyak na maliligtas tayo. Sino sa inyo tiyak na papasok sa langit? Bakit ka papasok sa langit? Dahil tinanggap mo si Jesus. Si Jesus na namatay sa cross, pinaniwalaan mo, sinampalatayanan mo, tinanggap mo sa iyong puso, kaya ikaw ay pupunta sa langit. Buti walang sumagot. Dahil kaanib ako sa isang sekta o isang relihiyon, hindi yun ang magpapapasok sa iyo. Dahil hindi naman yung pinuno ng sektang yun ang napako sa cross para ikaw ay magkaroon ng magandang relasyon sa Diyos. Tanging si Jesus Christ lamang. Amen, mga kapatid? Yan. Ngayon, bakit ang pinaka-importanting relasyon sa Diyos ang higit sa lahat ng relasyon? Bakit ito po ang napaka-importanting relasyon sa lahat? Kasi ang pinag-uusapan natin, the most important relationship of all. Anong pinaka-importanting relationship sa lahat? Ang relasyon natin sa Diyos. Yun pagiging anak ng Diyos natin. Amen? Kahit ipakilala mo pa, mayroon akong boyfriend. Pinakagwapo. Wala kaming pake. At kahit may girlfriend ka, wow, may girlfriend ako, napakaganda pang Miss Philippines. Wala rin kaming pake. Dahil hindi yan ang pinaka-importanting relasyon sa lahat. Ang pinaka-importanting relasyon sa lahat ay ang relasyon natin sa Diyos na tayo ay Kanyang mga anak. Oo nga, may relasyon ka doon sa presidente. Anong relasyon mo sa Diyos? Kaaway ba o anak ka na ng Diyos? Hanggat hindi ka sumasampalataya kay Jesus at tinanggap mo si Jesus sa puso mo bilang Panginoon at tagapagligtas, wala ka pang relasyon sa Diyos. At hindi ka pa anak ng Diyos. Hindi, ang magulang ko, panatikong yan na Kristiyano. Kahit magulang mo Kristiyano, hindi nangahulugan automatic kang anak ng Diyos. Kailangan mo munang sumampalataya, maniwala at magtiwala kay Jesus Christ. Importante po yun. At anyayahan mo si Jesus Christ, pumasok sa puso mo. May assurance ka, papasok ka sa langit. Amen? Yan. Ngayon, bakit ang relasyon sa Diyos ang pinaka-importante sa lahat ng relasyon? Una, sapagkat ang relasyon ng Diyos sa tao ay binuo ni Kristo nang siya ay nagkatawang tao dito sa mundo. Kaya yung relasyon natin sa Panginoong Diyos, pinakasagrado at pinaka-importante. Dahil ang bumuo ng relationship na yan ay hindi tayo. Hindi ikaw. Si Kristo ang bumuo ng relationship na yan. Sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa cross, binuo niya ang nasirang relasyon ng Diyos sa tao. Alam niyo po ba na irreparable na ang nasirang relasyon ng Diyos sa tao? Hindi na po kayang i-repair pa yun. Wala na pong pag-asa pa, sa totoo lang, kung pag-aaralan ninyo, na mabuo
ang relasyon ng Diyos sa tao. Wala na. Ang tawag ko dyan ay irreparable. Hindi na po marirepair pa. Bakit? Basahin natin ang 2 talata na yan. Roma 3:11. Lahat ng lalaki, taas ang kamay ng mga kalalakihan. Basahin po natin ang talatang yan. 1, 2, 3. Ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. Walang gumagawa ng mabuti. Wala kahit isa. Yan po'y kalagayan ng tao. Kaya nasabi kong irreparable. Grabe. Dahil nga walang relasyon sa Diyos, ang sabi, walang humahanap sa Diyos. Hindi interesado ang tao sa Diyos. Irreparable na eh. Lahat ng tao lumihis ng landas. Nagpakasama, ang sabi ng Bible. At walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. So, irreparable. Hindi na po pwede pang mabuo ang relasyon ng Diyos sa tao. Ayon sa talatang ito. At sa Isaias 59, talatang 2. Bakit ko nasabing irreparable na rin ang relasyon ng Diyos sa tao? Ano ang sabi? Lahat ng kababaihan, wagaywayang kamay. At basahin natin ang Isaias 50, talatang 2. Yes. Anong sabi sa Bible? Yung kasalanan ng tao ang naging dahilan. Kaya naging bingi ang Diyos sa lahat ng mga sinasabi ng tao sa Diyos. Pag nag-pray ka, akala mo nakakarating sa Diyos yung prayer mo. Wala daw po. Wala siyang marinig sa iyo. Putol. Kaya walang tulong mula sa Diyos. Kung nang iisip mo lang, hindi, nung panahon yun, natutulungan ako. No, hindi ka natutulungan. Yun ay ano na lang yun. Aksidente na lang yun, yung parang pagtulong. Pero hindi siya nakikinig sa iyo eh. Kaya nga irreparable. At ang sabi, yun din ang dahilan sa paglalayo ninyo ng Diyos. So ang Diyos malayo sa tao. Ang tawag ay irreparable. Para bagang mag-boyfriend o mag-asawa na naghiwalay, na pinagre-reconcile, hindi na magkasundo talaga. Pag pinagarap mo, naku, nag-aaway lang lalo. Di ba parang pinapagkasundo mo yung mag-asawang naghiwalay eh. Sa halip na mahinahon, naku, nagbabatuhan ng mga putik sa isa't isa. Nagsasalita kung ano-ano hindi maganda. Parang ganun na nangyari. Pero, ang bagay na irreparable ay nagawang maayos ni Kristo. Ito ang kailangan unawain natin. Pag binabasa niyo ang Bible, pinakikita sa atin, grabe pala ang relasyon ng tao sa Diyos. Hindi na pala maaayos ito, pero nagawa ni Kristo ayusin ang hindi maayos. Ayos. Amen? At sa bagay na yan, pwede nang makalapit ang tao sa Diyos sa pamagitan ni Kristo. Sa totoo lang, pagkatapos mamatay ni Jesus Christ sa krus, pumasok siya sa langit. At doon ay nakaharap niya si Father. Nasa aklat ng Hebreo 9, talatang 24 po yan. Babasahin ko lang po, no? Wala po dito sa ating, Babasahin ko ang Hebreo 9:24. Sapagkat pumasok si Kristo, hindi sa isang dakong banal na ginawa ng tao at larawan lamang ng tunay, kundi sa langit. At ngayon, nasa harapan siya ng Diyos at namamagitan para sa atin. So, nakikipag-usap si Jesus Christ kay Father. Kasi nga, di ba, putol ang relationship eh. Ay hindi siya matanggihan ni Father, si Jesus. At dahil kay Jesus, na-repair yung sirang relasyon. Kaya dito, inaasikaso ng Panginoong Hesus sa harapan ng Diyos sa langit ang relasyon ng tao sa Diyos. Amen po ba? Kaya tingnan ninyo, may assurance tayo na
pwede na makipagrelasyon sa Diyos ang tao. Sa 1:14-13. Sino nakakabisa nun sa inyo? 1:14-13 ang sabi ni Kristo, anuman ang hilingin nyo sa Ama, sa aking pangalan, sabi ni Kristo, ay gagawin ko upang ang Ama ay maparangalan sa pamagitan ng anak. Wow! Hallelujah! Di ba? So, talagang nabuo, kapatid, ang relasyong iyan dahil kay Kristo. Kaya pwede na ang tao lumapit sa Diyos at maramdaman yung presensya ng Diyos. At ang ikalawa, bakit importante ang relasyon sa Diyos na higit sa lahat ng relasyon? Basahin natin lahat. Number 2. 1, 2, 3. Hindi sabay-sabay, no? Ano ang sabi diyan? Halos wala ng pag-asa pa maremedyo yung relasyon ng Diyos sa tao. Pero, nagawa itong maremedyohan ng Panginoong Hesus sa pamagitan ng pagbabayad ng ating pagkakasala. Siya ang nagbayad doon sa utang natin sa Diyos. Kasi meron tayong pagkakautang eh. Ano yun? Na kailangan, dahil nagkasala ka, pagbayaran mo ito. At ang pagbabayad na yun ay kinakailangan mamatay ang tao. Magdusa ang tao. Kaya si Kristo, siya ang nagbayad. Tignan natin na Isaias 53, talatang 5. Basahin ng mga kababae lang. 1, 2, 3. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Bakit siya binugbog? Dahil sa kasamaan natin. Tayo dapat ang bugbugin eh. Tayo dapat ang paluin ng paulit-ulit. Pero hindi nangyari yun. Si Kristo na ang nakaranas nun kasi siya na po ang nagbayad ng atin pong pagkakasala. Kaya nang si Kristo ay nakabayubay sa krus, maririnig niyo yung sinabi, it is finished. Sa Greek word niya ay tetelestai, na ang literal meaning ay paid in full. Binayaran niya na ng buo ang lahat ng mga pagkakasalang nagawa ng bawat isa sa atin. Masdan natin ang pagtitiis ni Jesus Christ sa parusa sa Kanya. Sa totoo lang, yung parusang naranasan ng Panginoong Yesus, hindi po simple yun. No? Ito po ay worse na punishment. Sapagkat andoon na hagupitin siya ng walang tigil sa ulo ng 2x2. Yun yung sukat ng tinatawag na tambo o malaking sanga ng puno. Sa aklat po ng Mateo 27, talatang 30. Next slide natin, sis. Ano ang ginawa kay Jesus Christ? Siya'y pinaglulurhan, dinuduraan siya. Kinuha nila ang tambo o malaking sanga ng puno at siya'y pinagahampas sa ulo. Nakita na ba kayo ng isang taong 2x2 ang hawak tapos hinahampas sa ulo? Ang sabi pinagahampas, ibig sabihin, hindi isang hagupit o palo lang pag sinabing pinagahampas, kundi sunod-sunod at walang tigil na pagpalo ng paulit-ulit. Saan? Sa ulo ng Panginoong Jesus. Ganyan po ang ginawa sa Panginoong Jesus. Nakita na kayo ng 2x2 na kahoy? At hindi isang palo lang. Sa ulo yan. Pak! Pag sinabing pinagahampas, pak! Pak! Tuloy-tuloy yan. Dire-diretso yan. Walang tigil yan na pinapalo sa ulo. Ikaw paluin ka sa ulo ng tuloy-tuloy, ng 2x2. Malamang biyak ang bungo mo. Hindi niyo ba alam na biyak ang bungo ng Panginoong Jesus dyan?
Biyak ang bungo ng Panginoong Hesus. Basag ang ilong, basag ang mga mata, basag ang muka at ang buto ng muka, at halos lumuwa ang mata ng Panginoon dahil sa paulit-ulit na palo sa ulo. Muka, duguan ang ulo, at wasak na wasak ang muka ng Panginoong Hesus habang pinapalo siya. Ano ang sabi sa Bible? Kaya siya binugbog dahil sa kasalanan natin. Anong layunin? Para lang magkaroon tayo ng relasyon sa Diyos. Unawain mo yan. Ikaw na nakikinig. Imaginin mo na ang Panginoong Hesus ay pinuupo at tinali siya. Tapos, hindi lang isang tao ang pumalo sa kanya. Baka 5 tao yan, may 2 por 2. Pagpalo niya, yung 5, sabay-sabay pa yan. Pak, talaga. Ulo yan, oh. Sa ulo, tinitira eh. Ang sabi ng Isaias 53, talatang 5, binugbog siya dahil sa kasalanan natin. At bakit siya nagpabugbog? Para mabuo ang relasyon mo sa Diyos. Tiniis ni Kristo yun para lamang maiayos ang relasyon ng Diyos sa tao. Wow, grabe ang binayaran ng Panginoong Hesus na halaga ng pag-restore ng relationship ng tao sa Diyos. Anong halaga? Ang pagkabasag ng kanyang bungo at ng mukha ng Panginoong Hesus Kristo. Saan ba makikita na basag ang mukha ni Kristo? Basag ang ulo. Gusto niyo makita na may reference po yan eh. Gusto niyo makita? Hindi ata interesado ibang makita eh. Hindi ata kayo interesado eh. Kalabitin mong katibaw. Gusto mong makita sa Biblia na basag ang mukha ni Kristo dahil sa pambubugbog. Pakikita natin yan. Isaiah 52 verse 14. Sa Old Testament pa lang, pinrapisay na kung ano ang mararanasan ng Kristo. Marami ang nagitla. Ano yung sabihin ng nagitla? Nagulat. Nang siya'y makita. Dahil sa pagkabugbog, sa kanya'y halos di siya makilala kung tao. Tao pa ba ito? Bakit? Wasak-wasak ang mukha. Hindi siya makilala kung tao pa. Dahil sa pagbubugbog sa kanya. Siya ba siya tinira? Sa ulo. Paulit-ulit na pinagpapalo sa ulo. Makasaksi ka ng ganun. Di ba maawa ka? Baka wag na po, tama na po. Di ba? Ganun ang ginawa kay Kristo. Anong layunin niya? Para lang mabuo ang relasyon ng Diyos sa tao. Mind you. Ikaw ba? Para mabuo ang relasyon ng mama mo at nagkakahiwalay, sige, paluin niyo ako sa ulo, paulit-ulit, papayag ka? Hanggang sa mabiyak ang ulo mo? Walang taong papayag nun. Amen? Pero si Jesus Christ pumayag para lang mabuo ang relasyon ng Diyos sa tao. Kaya ganun ka-importante ang relasyon ng Diyos sa tao. Kaya huwag kang kakalas sa Panginoon. Anak ka na ng Diyos, huwag ka nang tatalikod pa kung alam mo lang ang pinambayad ni Kristo sa relasyong yun. At huwag mong ipagmalaki yung relationship mo sa Diyos na ikaw ang naging dahilan kaya nagkaroon kayo ng relationship. Hindi po yun. Siya, si Kristo, kaya kayo nagkaroon ng relationship. Yung iba, nanlalamig na lang, tumatalikod na sa Diyos, ayaw, hindi na interesado kay Lord. Kung alam lang nila yung sufferings na naranasan ni Jesus. Nagpabugbog siya para sa relasyon mo sa Diyos. Tapos ikaw, binabaliwala mo lang. Okay lang, tinatamad ka magbasa ng Bible, tinatamad ka umatin ng Sunday worship. Sige lang. At uunahin mo pa ang pamamasyal sa ibang lugar. Iunahin mo pa, kapatid, ang mga gawaing bahay sa halip na nasa church ka para sambahin muna siya. Marami kang katuwiran. Wala kang time para kay Lord. Yung relasyon mo, hindi mo iniingatan. Yan ang pinaka-importanteng relasyon sa lahat. Dahil binayaran niya ni Jesus Christ. Binayaran niya ng pagkabasag ng kanyang bungo at pagkawasak ng kanyang mukha, kaya hindi nga makilala. Kaya yung mga nakikita natin statue ni Jesus Christ na nakapako sa cross,
tapos ang kinis-kinis pa rin ang mukha. Hindi totoo yun. Kasi ang description ng Bible, basag. Hindi nga makilala kung tao pa eh. Ibig sabihin, pag hindi makilala kung tao pa, wala nang mukha. Tama po ba ako? Kaya nga, basag-basag. Ikaw, paluin ka ba naman 2x2? Kahit mag-sample tayo ito, volunteer, papaluin natin ng 2x2. Papaluin natin ng paulit-ulit na 2x2. Hindi ba? Pero ang maganda nito, hindi agad namatay si Jesus Christ eh. Kasi kailangan siyang mamatay saan? Doon sa cross mismo. Kaya grabe yung faith ni Lord, nilalabanan niya. Siguro talagang tindi ng hirap eh. Nilalabanan ni Jesus na wag siyang mamatay agad. Kailangan doon siya mamamatay sa cross. Tindi. Napakabait ng Diyos talaga. Amen? At ikatlo, ito po, yung ikatlo, bakit pinaka-importante ang relasyon ng Diyos nang higit sa lahat ang relasyon? Dahil ang bagong relasyon ng Diyos sa tao ay binayaran ng pagkamatay ng ating Panginoong Hesus sa krus. Hindi lang yung binugbog siya, buhay pa siya nun. Pero ang hirap nun. Ito, yung matindi. Yung siya po, kapatid, ay namatay. Anong sabi ng Roma 5, talatang 10? Dati tayo'y mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. Kulang pa pala yung bugbog sarado ang mukha ni Jesus. Kailangan pa pala siyang mamatay. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo dahil si Kristo ay buhay. Ang tanong, kapatid, paano namatay si Jesus Christ sa krus? Mas matindi yun kaysa sa pambubugbog sa ulo niya. Paano namatay si Jesus Christ sa krus? Ang krus ang pinaka-worst punishment na ginagamit nung unang panahon para sa mga kriminal na nasintensyahan ng kamatayan. Ang unang gumamit ng pagpaparusa ng cross ay ang Persya. At kinopya na rin niya ng ibang mga bansa, katulad ng bansang Roma. Kaya si Kristo ay ipinako sa krus. Anong ginawa kay Kristo? Ipinako ang kanyang dalawang kamay sa pitibulum. Yung pitibulum, di ba, yan ang cross. Yan. Yan po yung horizontal na ganyan. Ito vertical eh. Ito yung horizontal. Ayan. Ipinako yan. Hindi po sabay na pinapako yan. Ito po muna. At meron po eksaktong pagpapakuan doon. Pag po inuna ito at malayo, ano po ito? Hahatakin po ito hanggang sa babaliin po ito para lamang umabot doon sa pagkakapako. Grabe. Ang hirap ng babalian ka, kapatid, nito para lamang umabot doon sa pagkapakuan sa iyo. At ang sumunod naman ay pati ang kanyang dalawang paa ay pagpapatungin. At ipapako na pareho na magkatuhog ang mga sakong nito. Di ba? Ipatong mo nga yung paa mo, yung kanang paa sa kaliwang paa. Tapos, hindi po ang pagkapako niya sa gitna ng iyong paa, kundi sa sakong, yung matigas na bahagi. Parang barbecue na tutuhugin siya. Kung sakit ho nun, kapatid. Tapos, ibibend yung iyong mga hita at binti. Ibebend siya. Hindi siya diretso na nakaganyan. Wow. Nakabend na ganyan. Nang ipako. So, ang hirap po nun. Pag po ganyan, at ako ganyan, hirap akong huminga. Ngayon, pag si Kristo gustong lumanghap ng hangin, kailangan umunat siya. Pag unat niya, may nakapako doon, ang sakit po nun. Kaya mahirapan siyang umunat. At pag kinakailangan din niyang umunat, dahil yung pwersa naman dito, dito man siya pinako, hindi naman dito sa gitna. Mapupunit ito, dito sa matigas na bahagi na ito. Kaya kung ito, kapatid, ay hindi siya aangat, masakit ho yan. Kasi mababatak yan eh. Kaya kailangan umaangat siya.
Pagka hindi po siya umangat, magkukulang ng hangin, pwedeng sumabog ang kanyang baga at ang kanyang puso dahil sa lack of air. At nang si Kristo ay malagutan ng hininga, nalaman na sumabog ang kanyang heart. Pumutok ang heart, pati lungs niya. Kasi nang siya'y sibatin, John 19 verse 30, nang siya'y sibatin, ang sabi ay sumirit ang tubig at dugo sa kanyang katawan. Ibig sabihin, hindi na nagsisirculate ang dugo sa kanya. Punong-puno na ang buong katawan niya ng dugo. Kaya sumirit. Parang gripo, pag binuksan mo, tele-diretso. Hindi tulo po. Talagang sumirit siya. Ibig sabihin, sumabog ang kanyang puso at sumabog ang kanyang baga. Ang mga internal organs po niya ay nagsabugan sa kanyang loob na katawan. Yun po ang kamatayan ni Jesus Christ para lamang maiayos ang relasyon natin sa Diyos. Dapat napapahalagahan mo yun. Kaya nga po, ganun na lang ang amin pong pag-i-encourage sa inyo, mag-share tayo ng gospel. Mag-i-share natin si Jesus Christ. Kasi hindi ka matutulak mag-share eh. Sasabihin mo, wala akong time para mag-share sa mga kaibigan ko, sa classmate ko, may nakaupo ka sa jeep, sa bus. Sharean mo patungkol kay Jesus. Kasi kung nalalaman mo lang na yung pagbuo ng relasyon na yun through Jesus Christ, hindi ganun kadali yun. Grabe yung sufferings na ginawa ni Jesus. Ngayon, pababayaan mo lang ba na ganun yun? Na kaya nga si Jesus Christ ang naging dahilan para pwede maiduktong, kaya ngayon yung taong kausap mo, pwede ka nang magkaroon ng relasyon kay Jesus. Amen? Sa ating Ama, tanggapin mo si Jesus dahil yung ginawa ni Jesus Christ ay hindi simple. Amen, mga kapatid? So, yun po yun. Tandaan ninyo. Kaya, para sa mga Christians na, huwag niyong hayaan maputol ang relasyon ninyo sa Diyos. Si Kristo ang bumuo niyan. Binayaran niya yan ng kanyang pagdurusa at kamatayan. Huwag mong hayaan tuluyan ka ng manlamig at sinasabi mong, ito na ang huli kong pag-attend sa gawain. Babalik na ako sa dati kong buhay. Kapatid, huwag mong hayaang putulin ang idinuktong na ni Jesus Christ. Amen? Magpatuloy kang maglingkod sa Panginoon. At huwag mong sabihin, ang layo-layo na ng Diyos sa akin. No. Tuwing lalapit ka sa ating Ama na nasa langit, ang naaalala lagi ni Father ay ang anak niya na si Jesus Christ. Kaya nga siya ay madaling tayo'y napapatawad dahil kay Jesus. At kung ikaw naman, hindi ka sigurado na meron kang tamang relasyon sa Diyos, ito na ang pagkakataong dapat mong gawin. Bagamat umaatin ka sa ganitong pagtitipon, pero hindi ka sure kung may tama kang relasyon sa Diyos, ayusin mo na ngayon. Anong dapat mong gawin para mabuo ang isang bagong relasyon mo sa Diyos? Yan. Next slide natin, patapos na po tayo rito. Una, magsisi ka sa mga kasalanan mo. Pagsisihan mo ang lahat ng iyong mga pagkakasala. At ikalawa, sumampalataya o magtiwala ka kay Jesus Christ. Paniwalaan mo siya. Naghirap ka, Lord. Alam niyo po, nung minemeditate ko ito, talaga may iyak ako eh. Kasi grabe, tindi ng pagmamahal ng Panginoong Jesus. Danaog sa lupa, ang ganda-ganda ng kalagayan niya sa langit. Nakaupo sa luklukan kasama ni Father God. Bumaba rito sa lupa, nag-anyong tao. Pinahirapan, namatay. For what? Para ang tao na walang relasyon sa Diyos, muling magkaroon ng relationship. At ikatlo, kapatid, anyayahan mo si Jesus Christ na pumasok sa puso mo. Maaaring matagal ka nang dumadalo, 5 taon, 10 taon, hindi mo pa nagawang anyayahan si Jesus Christ sa puso mo. At maaaring noon, sabi mo may relasyon ka, kaya lang hindi seryoso ang relationship mo kay Lord. Kasi
Hanggang ngayon, nakikipag-compromise ka pa. Ang isang paa mo nasa mundo at ang isang paa naman nasa Lord. Ayusin mo relasyon mo sa Diyos. Kung anak ka ng Diyos, mamuhay kang tama. Maglingkod ka sa Lord, bigay mo ang best mo para sa Kanya. Pag may nagtanong sa iyo, bakit binibigay mo ang best mo kay Lord? Grabe yung relasyon ko sa Panginoon dahil binayaran ni Kristo yun ang kanyang hirap at pagdurusa. Hindi simple yun. Kung alam lang ng tao ang ginawang iyan ni Kristo, hindi ka papayagan na pawardi-wardi lang ang paglilingkod mo sa Diyos. Sunday, attendee ka lang. Parang ang obligasyon mo lang ay linggo. Dapat araw-araw. Sa paanong paraan? Araw-araw may mga tao kausap tayo. Ba't di natin ibahagi si Christ? Ipatotoo ang pag-ibig ng Diyos sa pamagitan ni Jesus Christ sa mga tao. Amen? Mag-worship tayo araw-araw. Kahit nag-iisa tayo. Umawit tayo sa Panginoon. Magbasa tayo ng Biblia araw-araw. Huwag natin kalilimutan, bagamat marami sa atin ay nagtatrabaho, nag-aaral, maraming ginagawa, laging bahagi natin pa rin ang ating Panginoong Diyos sa buhay natin. Kasi nabuo ang relationship, hindi po sa walang kakwentang-kwentang bagay. Grabe yung relationship na binuo ni Jesus Christ. Siyang bumuo, ikalawa, binuo niya sa pamagitan ng pagdurusa. Paulit-ulit ang pagpalo sa ulo. Halos mabiyak ang ulo, durog ang muka, at namatay. Kapatid, na grabe ang kamatayan para lang ikaw ay magkaroon ng tamang relasyon sa Diyos. Shall we bow down our heads and close our eyes?